Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa panibagong episode ng aming podcast. Ako nga pala si Barolan. At ako naman, si Salamat sa lahat na nakikinig sa amin ngayon. Sana'y mapulot kayong aral sa topic na pag-uusapan natin. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang isyong patuloy na dumarami at nakaka-apekto sa karamihan, ang rising teenage pregnancy. Isa ito ang sasadibong usapin, pero mahalagang pag-usapan. Bilang mga kabataan, kailangan natin magkaroon ng tamang kaalaman para makagawa ng responsabeng desisyon. Bago tayo magsimula, gusto lang namin ipaalala na ang podcast na ito ay hindi para manghusga. Ang layunin natin ay magbigay ng impormasyon at magkaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa issue nito. Exactly. Dahil sa panahon ngayon, mas mabilis kumalat ang impormasyon sa social media. Pero hindi lahat na nakikita at nababasa natin ay tama. Kaya importante na alamin natin ang totoong impormasyon. Kasama natin ngayon ang ating mga members na magbibigay rin ng kanilang opinyon at kaalaman tungkol sa ating paksa. Welcome to Lipas, Grepo, Mortel, Harry at Cels. Hello guys! Ano nga ang teenage pregnancy? Para mas maintindihan natin ang topic, simulan muna natin sa pinakasimpleng tanong. Harry, ano nga ba ang teenage pregnancy? For me, ang teenage pregnancy kasi ay yung mga batang maagang nagkakaanak, maagang napapaliwara, o kaya sila rin yung mga batang dadala sa mga tukso, gano'n. Oo nga pre, kasi yung teenage pregnancy talaga, puro alos kabataan nga talaga yung mga nasusto. Yung iba, estudyante pa, nag-aaral pa, no? Yung mga pangarap sa buhay, mga Pero meron din mga batang nagkakaanak na hindi naman na talaga nila ginusto yung Oo, kumbaga hindi nangyari nila sa sadya. kanila. Kasi ganito yung mga Tama, kapag kulang ang tamang impormasyon, mas mataas ang posibilidad na magkamali ng desisyon. Sa tingin nyo, bakit mahalaga pag-usapan ito lalo sa mga estudyante? Mahalaga to kasi para maging open sila sa kung anong magiging mangyayari Maging awareness. kapag naging kapag para naging malaman din talaga nila kung ano yung dapat yung gawin. Para alam nila yung tama at mali, tsaka yung gagawin nila, tsaka sa inyo. Bilang kabataan rin, ano ang napapansin ninyo sa panahon ngayon? Papansin ko ngayon sa panahon yung mga maraming talagang kabataan na nabubuntis ngayon. Oo, pre. Pansin ko mas lumalala yung kaso ng teenage pregnancy. Kasi sobrang curious nga talaga ng mga kabataan ngayon, mga Hindi nila kumbaga nasa face sila na mapupusok yung mga gusto nilang gawin. Mga hindi dapat nila gawin. Hindi nila nakuha. pero kailangan kasi talaga din kailangan din nilang piliin kung ano yung kakasama nila, kung okay ba yung pinapakasama nila o hindi. Iwasan na talaga nila. Magandang punto yan. Hindi masama gumamit ng social media, pero kailangan pa rin natin maging responsable at marunong magsuri ng mga impormasyon sa nakikita natin. Sa susunod na bahagi ng ating podcast, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit patuloy tumataas ang kaso ng teenage pregnancy at ano ang mga salik na nakaka-apekto dito. Bakit tumataas ang kaso ng teenage pregnancy? Welcome back sa ating podcast. Ngayon naman pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit patuloy tumataas ang teenage pregnancy. Mitch, ano kaya ang isa sa mga pinakamalaking dahilan nito? Sa tingin ko, isa sa mga pinakamalaking dahilan na yung kakulangan sa tamang kaalaman. Maraming kabataan ang nahihiyang magtanong tungkol sa reproductive health dahil iniisip nila nakakaya o baka pagalitan sila. Tama, kapag walang tamang impormasyon, mas madaling maniwala sa mga maling paniniwala o sa mga nakikita lang sa social media. Kaya dapat mahalaga rin talaga na may sarili tayong kaalaman. Para hindi Dapat tayo, di rin tayo na yung magtanong sa may alam sa atin. para hindi tayo naliligaw ng landas. Hindi maling magtanong sa mga O kasi hindi naman nakakabawas ng pagkatao yung pagtatanong guys eh. Nakikita rin na. Isa pa sa mga dahilan ay peer pressure. Para sa inyo, paano ito makaka-apekto sa mga teenager? big pressure. Pag sinabi sila natin peer pressure, parang tungkol din may tungkol din sa Sa mga relasyon ng mga relasyon ng mga friendship.
dapat tama rin yung sinasamahan natin mga friendship para maiwasan din natin. Kasi yung ibang tropa pre, hindi natin maiwasan na malin mo. Ano pala sila? No, galing mo ba? Yung iba kasi ni-influensya na lang. Kaya dapat marunong din talaga dapat tayo discriminate na. Marunong din dapat tayo kumain. Kumilatis, gano'n. Parang ikaw, lakas kita kasi. Pero ikaw mas makilatis kasi dahil Pogi. bangis ka. Okay. Pagbagis eh. Para sa akin kasi malaki ang epekto ng peer pressure. May mga kabataang napipilitang gawin ng isang bagay dahil gusto nilang makisabay o sa barkada natatakot silang mapag-iwanan. Minsan iniisip nila na kapag hindi nila ginawa ang ginagawa ng ibang, hindi sila matanggap. Kasi parang ano no? Parang hindi makasabay sa ano nila. sa trip no? Oo, ganun. Kumbaga parang nag-overthink yung isang kabataan na, yung isang bata na pag hindi siya nakasabay sa ganun trip. Parang nalilipaw Oo, siya. no? nalilaypout siya. Hindi mo kasi Marami mapipili kasi ng gano'n ka sa tropa niyo pag di mo nagagawa yung nagagawa niya. Tsaka marami ding mga, kunyari, ako, may kaibigan ako. Tapos kapag di ko ginawa yung mga gusto nila, Parang para parang magtatanong sila, gano'n. Parang Kailangan maging mature din tayo sa Pero alam naman na rin dapat mahina, di ba? Dapat alam ko dapat maligas. Hindi naman tayo, marami namang mga barkada dyan. Kaya kailangan mo lang talagang pumili ng dapat Tama tayo. Tama kaibigan eh. Totoo yan. May mga relasyon na uuwi sa pressure. Halimbawa, may isang partner na pinipilit ang isa kahit hindi pa siya handa. Mahalaga talaga na marunong tayo magsabi ng hindi at igalang ang desisyon ng bawat isa. Oo, lalo na yan. Sa Lalo mga na yan, model, no? Mga boyfriend, girlfriend. Yan talaga. Kaya guys, dapat marunong kayo mag-no sa mga ano nyo. parang ngayon. Yung iba kasi Kapag kunyari, may girlfriend ka, kapag may mga advantages, good ganun, parang nakaka-apekto rin talaga yun. Parang nakaka-pressure na kailangan focus ka muna dito, pero may kailangan pang unahin na iba. Eh kasi minsan kasi, parang kapag hindi nakasama yung boyfriend or girlfriend mo, parang hindi ka na pwede sumama sa lahat. Oo. Ganun, parang kailangan palagi kasama yung boyfriend mo, girlfriend mo. Kaya sa lahat ng mga may ka-relationship dyan, maging matured kayo palagi sa partner. Kasi Hindi hindi nyo pa rin hindi lang isipin nyo lagi yung mga ng future nyo partner. or mga gusto mong ano eh. May tamang oras sa mga ano, no, sa mga bagay na ano talaga. Mga bagay talaga. Unahin mo na source niya. Oo. At syempre, hindi lang barkada ang nakaka-influensya, pati ang partner. Pwedeng magkaroon ng malaking epekto. Isa pa sa mga kadalasan nagbabanggit ay ang kakulangan sa gabay ng pamilya. Para sa inyo, ano ang masabi mo tungkol dito? Parang yung tungkol sa mga ano, yung mga karamihan din kasi talaga sa mga tatamaan na teenage pregnancy yung ano eh. Kasi walang parent na naggagabay sa kanila. Parang ano ba? Hindi naman sa ulila doon. Parang mga Paniwala lang daw, ganyan. Maraming mga batang parang iiwan na lang sa tabi. Depende rin kasi talaga kung saan sila lumaki. Nakadepende rin talaga. Kung sino yung pinapakisamahan nila. Kasi doon ka rin kung ano yung nasa paligid mo, hindi talaga yung ma-adapt makakasanayan mo. Marami nagsasabi na kapag nabuntis ang isang teenager, hindi lang siya ang naapektuhan, pati ang pamilya, pag-aaral, at maging ang kinabukasan niya maaring magbago. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Totoo yun. Maraming mga apektuhan na ano na bagay kapag maaga ka nakapag-buntis. Kasi syempre yung mga pangarap mo. Oo, tama yung pamilya mo. Kasi yung laki ng pinapangarap mo sa'yo para mga pangarap. Malaking responsibilidad din kasi talaga yung pagbubuntis eh. Hindi, kumbaga hindi siya ano kayo. Hindi siya biro, hindi siya laro-laro lang na ano. Na Hindi lang na pwede, hindi pwedeng pag nagbuntis ka, babalikin ako dito sa pagka... Malaking gastos din yun. Kailangan gatas, diabetes, vitamins. Lalo na pag ano ka pa, kabataan ka pa, hindi ka pa madali makahanap ng trabaho, mahirapan ka kasi hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya dapat mga paganda. Kaya dapat Tama. isip tayo ng magandang gagawin kasi hindi naman palagi na nakasabay tayo sa magulang natin. Lalo na sa ngayon, marami na nabubuntis. Iba wala pang trabaho. Saka ano din talaga, kasi hindi naman habang buhay kasama natin yung magulang natin. Kaya nga, sabi nga ng magulang natin, kapag mag-aaral, Pag-aaral yung unahin. Tama nga yun, pag-aaral yung unahin.
Tama, at alam naman natin na mahalaga ang edukasyon para magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Bukod sa pag-aaral, may apekto rin ito sa financial na aspeto. Ang pagpapalaki ng isang bata ay nangangailangan ng malaking gastos. Kailangan ng gatas, diaper, check-up, vitamina, pagkain, at marami pang iba. Kung ang mga magulang ay parehong teenager pa lang, kadalasan ay wala pa silang sariling pinagkakitaan. Kaya sa maraming pagkakataon, ang pamilya ang sumasalo ng responsibilidad nila. At hindi lang pera ang usapan. Minsan naapektuhan din ang relasyon sa loob ng pamilya. May mga magulang na nagugulat, nalulungkot o nagagalit dahil hindi nila inaasahan na nangyayari. Pero sa bandang huli, karamihan sa kanila pinipili pa rin suportahan ng kanilang anak. Isa rin sa mga hindi masyadong napag-uusapan ay ang emosyon at mental health. Anong masasabi ninyo rito? Para sa akin kasi mahalaga din talagang mapag-usapan yung tungkol sa mental health ng isang kabataan. Kasi parang Marami kasi mga kabataan na kapag nagsisira yung mental health nila, maraming mga napapakamatay. Hindi kasi, Depressed. gawa na kaya nakakagawa sila. bata ka pa lang, may ginadala ka na, syempre nabubuli din. Papag-usapan, ganyan. Kasi syempre hindi naman biro yung mga dinadala ng mga isang tao. Hindi mo rin talaga alam yung takbo ng isa. Madami kasing teenager na nahihiya mag-open up sa mga magulang nila. Kasi baka pagalitan. Kaya the more na kinikip nila yung problema nila, the more na mas delikado sa mental health ng isang kabataan. Yung mga tao talaga ang mabilis magsalita na hindi alam ang buong kwento. Kaya mas malaga pa rin pairali ng respeto at pag-unawa kaysa mahusga. Sa tingin ninyo, posible pa bang maabot ng isang teenage parent ang mga pangarap nila? For me, pwede rin, pwede. Kung magsisikap talaga. Wala naman kasing imposible sa tao magsisikap. Kailangan lang talaga paghirapan. Hindi naman Tsaka- madaling mangarap, di naman pag nangarap ka, dadating na lang sa'yo. Paghihirapan talaga. Tsaka, kung maaga ka naman napagbundis, di ba naman katapusan ng Oo, pre, may ano pa, pre. Mahaba pa. Pwede ka ulit mag-aral. Balik ulit mag-aaral. Pwede ka mag-start sa bagong journey. Lagi Kasi hindi mo naman palagi kang buntis. Lagi mo lang... Diba? Kaya naman kasi palagi ikaw dinadala. Lagi Pero pero yung... lesson na lang sana yung nagawang pagkakamali. Silbing lesson yung pagkakamali na nagawa mo tapos dapat tignan mo ba rin yung mga tatahakin mo yung positive way na para kaya na Ngayon, pre. Oo naman. Kailangan mo magawa yung mali, parang, di ba? Para tama. Gagawa ka muna ng mali, bago ang tama. Kasi hindi naman ibig sabihin tapos na ang lahat. Marami tayong narinig na kwento ng mga teenage parents na nagsisika. Bumabalik sa pag-aaral, nagtapos, at naging na matagumpay ang buhay. Mas mahirap lang ang daan ng kailangan nilang tahakin. Kaya habang may mga pagkakataon pa tayong makaiwas sa ganitong sitwasyon, mas mabuting pag-isipan natin ang bawat desisyon. Ang bawat desisyon kasi ay may kasamang responsibilidad. At para sa mga kabataang nakakaranas na nito, sana ay huwag silang mawala ng pag-asa, marami pa rin ang taong handang tumulong at tumabay sa kanila. Bilang mga estudyante, ano ang pinakamahalaga na aral na pwede natin makuha sa usapin na ito? Siguro para sa akin, yung mahalaga talaga ng makukuha nating na matututunan natin sa paaralan patungkol sa pag-business naman. Siguro yung tinuturo ng mga teachers natin na mag-iingat tayo lagi sa mga desisyon natin na pinipili. Na mas makinig palagi tayo sa sinasabi ng mga magulang natin. Kasi alam nila yung tama at mali. Kasi sabi nga nila, pumunta ka pa lang, Papabalik na ako. Kasi Dumaan sila sa ganyan eh. Umana din sila sa ganyang sitwasyon. Huwag tayong matakot tumingin ng payo. Minsan, isang tamang payo lang ang kailangan para makaiusan isang malaking problema. Tama. Tama. Bago talaga tayo magtapos, gusto pa namin mag-iwan ng isang tanong sa bawat isa. Kung may pagkakataon tayo magbigay ng mensahe sa mga kapwa nating kabataan, ano ito? Ang magiging mensahe ko lang para sa mga kabataan, huwag yung madaliin yung buhay na meron kayo. Kung nasan kayo, lagi lang kayo maging masaya. Kailangan, lagi lang kayong
lagi lang kayong handa sa mga darating na pagsubok na Enjoy muna natin yung kabataan natin, no? Kasi yung sa'yo maging bata, talaga may Kaya talaga, lalo na pag gawin natin. madaming barkada na tama. Oo, Kasi nga, di ba, north na ako. Masarap maging bata pag wala kang iniisip na ito. Kasi Kasi kapag kapag naging ano ka, naging matanda ka na, naging magulang ka, naging magulang. Makikinig mo Yung ginagawa mo ngayong kabataan mo, hindi mo na Ang magagawa. dami ng responsibilidad. Tama, wala kayong mga kailangan asikasuhin, wala kayong Wala kayong isipin na pressure, stress. Hindi ka may stress. Pag-aaral lang talaga. Ano, Yan ka lang talaga. Nagawa mo yung gusto mo, yung Masarap ang Aral lang. Mahalaga talaga piliin natin ang mga taong nakakasama natin. Malaki ang impluwensya ng barkada at ang mga taong nakapaligid sa atin. Kung mabubuti ang taong nasa paligid mo, mas may kayatin kang gumawa ng tamang desisyon. Totoo yan. Sabi nga nila, show me your friend and I'll show you your future. Sa akin naman, yung mensahe ko naman para sa mga kabataan. Huwag kayong masyadong maging mapagmadali sa mga bagay-bagay. Kasi darating yung panahon, magagawa niyo yung gusto niyo, kung anong gusto niyo gawin, kung kahit saan kayo magpunta, mag-asawa kayo. Wala nang gala. Siyempre, unahin nila yung Pero ngayon, kabataan nyo, piliin nyo lang muna maging masaya, enjoy nyo yung buhay Hindi naman pagkabata. masama magkarelasyon eh. Basta alam nyo lang talaga yung limitation. Bigyan nila ng respeto sa mga responsibilidad. Gusto ko yung paalala sa lahat na huwag kayong matakot mangarap. Maraming kabataan ang gustong maging guro, nurse, engineer, police, or officer. Lahat ng pangarap na iyon ay posible niyong mapagsisikapan at iingatan natin ang ating kinabukasan. Sa tingin ko, mahalaga rin matutunan natin yung kontrolin ng ating emosyon at huwag padala sa bugso ng damdamin. Minsan, ang mga desisyong ginagawa natin ng hindi pinag-iisipan ang naging dahilan ng pagsisisi. Kaya mas mabuting maglaan muna ng oras para mag-isip bago gumawa ng anong hakbang. Sa tingin mo, bakit dumarami ang kaso ng teenage pregnancy ngayon? Sige ako. Hindi na ako, pre. Sige, ikaw. Para sa akin kasi dumadami yung kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas ngayon kasi ang daming paano ba i-divide siya? ang daming mga kabataan na Gumagaya na lang rin eh. Parang gumagaya na lang sila sa Influensya dahil sa influensya ng tsaka sa mga nakikita nila sa paligid nila. Tapos kaya rin Kailangan lang dumadami ng impormasyon. impormasyon tsaka Hindi sila aware eh. Kailangan nila dyan. hindi sila aware sa kung anong consequence. Sa tingin ninyo, sapat ba ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa teenage pregnancy? Meron ba silang sapat na kaalaman sa mga maagang pagkakaroon ng anak? Para sa akin kailangan Wala. Kasi Depende wala siguro. silang gawin mga magulang. Depende na lang din siguro. Depende na lang. Kasi yung mga natututunan mo is nakadepende minsan hindi lahat nasa school lang. Kasi may mga May matututunan din May sa tao. natututunan ka sa labas ng school, sa labas ng bahay, sa loob ng bahay. Kasi iba-iba ka ng nakakalanuhan tao. Hindi lang isa lang talaga yung laging Masyado silang kampante gumawa ng mga bagay na hindi pa dapat. Na dapat matatanda lang ang gumagawa. Hindi Kaya na mas- pinag-readihan, gano'n. Kaya mas lumalakas yung loob nila kasi based din sa nakikita nila sa iba't ibang Social media. Sa tingin nyo, nakaka-influensya ba talaga ang social media sa pagtaas sa teenage pregnancy? Tingin ko, oo eh. Kasi, minsan kung di nila nakukuha yung tawag doon. mga nakakausap nila na ibang tao na hindi nila yung kilalang talaga na sobrang magkakilala sa yung pagkatao niya. Kaya nakaka-apekto rin siya kasi minsan yung social media yung ginagamit ng ng mga kabataan kasi yung tinatawag nilang Hindi siguro. Sa tingin ko, kailangan silang lalo pang gabayan. Hindi sila i-judge. Kung may kaibigan kang nabuntis o na
kabuntis ng maaga, ano ang una mong gagawin? For me, ano eh, tulungan natin sila na makapagsimula uli sa Tutulungan mo sila para makapaghanap ng trabaho, gano'n. Siguro Hindi lang tungkol sa pera kung paano mo sila tulungan. kasi yung pagtulong naman hindi lang siya about sa pera. Pwede mo yung ipag-pray yung isang tao, pwede mo siyang ipag-pray, pwede mo siyang bigyan ng advice ng mga kung anong dapat mong gawin. Para lang hindi siya maligaw ng landas. Kumbaga yung landas niya is paano pa rin, positive pa rin mong malalabas. hindi siya pa negative. Hindi siya pa negative. Para sa- Bilang kabataan, ano ang magagawa natin para makatulong na mabawasan ang kaso ng teenage pregnancy? Kayo ba? Ano sa tingin niyo matutulong ninyo para mabawasan ang kaso ng ganun? Bilang kabataan, matutulong namin may hindi sa mga Pero para sa akin, bilang kabataan, matutulong lang namin sa inis. Ito, yung kagaya ng ginagawa namin. magbibigay ng Pagbibigay payo, ng payo, Yung pagkakaalaman yung pagdodocument namin itong tungkol sa teenage pregnancy. Kasi baka makakadampot din sila ng aral na makakatulong sa kanila para hindi nila gawin isang bago. Yun, no? So, napakasarap din talaga na pag-usapan natin yung mga ganitong bagay Kasi may magtulong na talaga. kasi hindi lang tayo dito sa paikot natin na ito yung natututunan kasi meron Nasa mga paglilinig sila, tayo ng meron sila information. mga manonood dyan, may Kung ano yung matutunan mga din sila. dapat nila gawin, ganun. Kaya, kasi sa iba, alam niyo minsan sa iba, kasi pag nag-uusap sila ng mga ganitong bagay, pinagtatawanan lang nila. Parang wala lang. Parang joke lang sa atin. Kaya kailangan, kaya tayo, maswerte tayo kasi alam natin yung tama at mali. Tapos yun, makakatulong din tayo sa atin. At muli, salamat sa pakikinig. Ako nga pala si Barolan. At ako naman si Mitch. At ako naman po pala si Lins. Ako si Renzo. Ako naman po si Tian. Ako si Das. Ako naman si Harry. Hanggang sa muli guys, lagi tatandaan. Lamang Lamang ang